Kasi ang sistema nito, halimbawa, siyempre, pinopromote namin, pinuntahan ng viewers yung video, kinilik, pinapanood. Pero intro pa lang, ang haba po, ang haba ng intro. May mga bell pa, may mga please subscribe. Doon pa lang, iiwanan na kayo ng viewers. Kasi naiinip. Tapos, after ng intro, yung sa welcome intro, after nyan, ang dami pa ligoy-ligoy. Ang dami pang shoutout, lalo na sa ibang mga nagla-like. Puro shoutout. Walang mahalagang announcement, walang mahalagang topic, or basta shoutout lang. Iiwanan po kayo niyan. So ayun na guys, good morning, good evening at mega love shoutout po sa inyo lahat. So ayun na, at muli nagbabalik po ang inyong lingkod. So ayun na guys, at eto na no, layunin ng Karepa na isulong, ganun din po ang MERD, isulong yung pagpo-promote sa mga maliliit ang channel or hindi halos magkaroon ng views ang ibang mga kalinga partners. Yan, isinusulong na i-promote. Yan, no? Ito po ay isang layunin po ng MERD at layunin din po ng Karepa. At kaya nga din po, si Kalinga Prab ay bumuo ng panibagong ika nga ay group. Ang layunin is yung mga nakuhang reactor ay mag-promote. Yan. So, ayun na. Paano nga ba lalago ang isang channel? Guys, no? Pwede po kayong mag-comment sa comment section. Anong silbi ng comment section kung hindi po natin gagamitin, no? So, medyo napapansin natin yung ibang mga vlogger na kalinga partners talagang hindi halos po umaangat yung kanilang mga channel, yung kanilang bahay. O, sabihin natin bahay at sa katawagan, no? Hindi halos umaangat yung subscriber, hindi halos umaangat yung views. Number 1, sige, kahit maliit lang yung subscriber, importante naman ay may views kasi sabihin na natin na dyan nakabase yung kitaan na kapag nag-upload ang isang charity vlogger, kailangan maka-views. Kasi yung kikitain po doon, iyon po yung ipinantutulong sa kanilang mga beneficiary, sa kanilang subject. So, eto guys, no, diretsahan tayo. Dahil sa isinusulong ang i-promote ang mga hindi small YouTuber, i-promote yung mga vlogger na maliliit ang channel. Pero maganda to. Maganda, makatutulong na sila ay reaksyonan, makatutulong po, nakikilala. Pero, ang tanong, sagot ba na yung pagpopromote ng mga reactor, sagot po ba ito para lumaki yung views, lumaki yung subscriber? Sagot po ba ang pagpopromote ng mga reaksyon, ng mga reactor, para higit na mapalawak yung isang channel? Ito guys, bigyan natin ng linaw. Malaking bagay. Malaking bagay na sila ay maipromote kahit pa paano mayroong mangilan-ngilan na viewers na sumusunod sa ating panawagan, sa ating hiling na puntahan, subscribe, suportahan. Malaking bagay, mayroong mangilan-ngilan na sumusunod sa ating hiling, sa ating panawagan. Mayroong mangilan-ngilan na ignore, hindi pinapansin. No? Ngayon, tayo man ay magsisigaw, araw-arawin na sila i-promote. Opo, mapapakiusapan ang ibang viewers dahil tayo ay nagsusumamo. Sana po, suportahan naman po ninyo. Okay? Pagbibigyan po tayo. Pupuntahan yung channel, isusubscribe. Okay, salamat po. Ang tanong, lumaki yung subscriber. No, eto na. Paano po ang views? Sila ba ay susuportahan din sa mga bawat upload ng video? Bakit nga po ba maliit ang kanilang channel? Ito guys, ina-analyze lang natin. No, bakit nga ba maliit yung kanilang views? Ibig sabihin, hindi interesado panoorin yung mga tao. So, pinopromote natin, pupuntahan sila. Isusubscribe? Ang tanong nga, masusuportahan ba sila sa bawat upload nilang video? Kaya ba nating i-please yung mga viewers na kada upload ng video na ibang kalinga partners na maliliit pa ang channel, maliliit ang views? Sila ba ay masusuportahan? Yun po ang tanong. Maganda naman kung halimbawa ay pupromote nga ng mga reactor, okay, mapupuntahan. Kung ilan ang lahat ng mga reactor na nagsasanib sa na ito ay ay suportahan o puntahan yung channel. Pag lahat nagsanib sa mga viewers na makikinig sa ating pakiusap, maganda po. Ang problema nga, ito, siyempre pupuntahan, isusubscribe. Ang tanong, aangat ba ang views? Susuportahan din pa si views. Pero sa aking palagay,
magkakaroon ng subscriber, iangat yung subscriber. Ang problema nga po ay sa views. Eto, sagot ba ang pagpo-promote ng mga reactor para lumaki ang channel ng isang vlogger? Lumaki ang kanyang views? Reactor ba ang kasagutan sa pamamagitan ng pagpo-promote? Ano po sa palagay ninyo? Reactor ba ang susi sa paglago ng isang channel ng isang Kalinga Partners? Ito, ina-analyze lang natin. Reactor ba ang ika nga ay pag-asa para lumaki yung kanilang channel, yung kanilang views? Sa tingin ko po, halos majority sa lahat ng viewers, hindi natin sila kayang i-please pasunurin sa ating kagustuhan. Alam nyo kung ano yung pinaka-the best dito? Hindi kasi, ito real talk tayo, hindi kasi susi sa pagiging tagumpay ng isang small YouTuber ang reactor na araw-arawin kang i-promote, magsisisigaw dito, pakiusap, puntahan ninyo si Poncio Pilato, si Poncio Pilata. Hindi reactor ang kasagutan. Yun po ay nasa sariling strategy ng isang vlogger. Pag ang iyong video hindi halos tinatangkilik ng viewers, mag-change content ka. Meron kasing tinatawag na binging channel, bingi yung channel, na kahit anong effort, kahit anong strategy yung gawin, hindi nire-recommend ni YouTube. Isa pa ha, pangalawa, meron kasi mga vlogger na kulang sa strategy, kulang sa diskarte. Hindi ito, wala yung tinatawag na human magnetic power, wala sila. Ika nga ay, pag naggawa ng video, yun lang yun, tinutok lang si camera. Samahan ng strategy. Kung hindi pinapanood, walang nagkaka-interesado at hindi nare-recommend, isa lang po yan. Mag-change content. Magpilitin yung content na hindi naman halos ika nga ay pinapanood. Baka hindi po yan ang babagay sa iyong content. Ito po ay real talk. No, real talk. Ilang taon ka na bang vlogger na iyan yung iyong content? Halimbawa, charity. Ilang taon na ba? Kung inabot na ng 3 taon at wala pa rin nanonood, mag-social experiment ka, social media experiment ka, no? Kasi baka hindi yan yung niche mo. Hindi yan yung bagay na content na para sa'yo. Dahil meron din po tinatawag dito na ika nga binging channel. Meron tinatawag po na evergreen video. Dapat alam niyo po yung evergreen video, no? Kung ano yung evergreen video na lifetime nare-recommend. Kasi yung reaction video, ito ay people and lifestyle. 1 day issue, 1 week issue, tapos na. Hindi po ito, ika nga ay lifetime nare-recommend. So, ito balik tayo ha. Ang paglago ng channel ng isang vlogger, ito po ba ay nakasalalay sa mga reactor? Okay. Kahit siguro, maghapon, magdamag, 1 taon ako magpapopromote dito, magsisisigaw ako, pakiusap po. Ako po yung nagsusumamo sa inyo. Suportahan po natin si ganito, si gano'n. Paano nga po? Susuportahan. Ay kung yung video naman po, ay hindi halos po, ay kang ay boring, wala ka latoy-latoy, samahan ng strategy. Pilitin mo, na umpisa pa lang, pag nag-upload ka ng video, umpisa pa lang, maganda na. Kasi ang sistema nito, halimbawa, siyempre, pinopromote namin, pinuntahan ng viewers, yung video, kinilik, pinapanood. Pero intro pa lang, ang haba po, ang haba ng intro. May mga bell pa, may mga please subscribe. Doon pa lang, iiwanan na kayo ng viewers. Kasi naiinip. Tapos, after ng intro, yung sa welcome intro, after nyan, ang dami pang ligoy-ligoy. Ang dami pang shoutout, lalo na sa ibang mga nagla-like. Puro shoutout. Walang mahalagang announcement, walang mahalagang topic, or basta shoutout lang. Iiwanan po kayo nyan. Maniwala kayo sa akin. Kaya ako, pinipilit ko, pinag-aaralan ko kasi, sa umpisa pa lang ng video, dapat talaga, may kabog na. Or, kung sa charity work, halimbawa sa reactor, o sa mga reaction, video, umpisa pa lang ng video, talagang, may kabog na yung dibdib mo habang pinapanood mo. Samahan mo pa ng background, yung background music, kakabog-kabog na yung dibdib mo. Yan, tuloy-tuloy ang panonood yan, hindi ka iwanan yan. Sa charity vlogger naman, ay kung may intro ka na tapos sa umpisa pa lang ay
wala din. Iiwanan po kayo niyan. Maliban lang po kung ang personalidad nyo, halimbawa, kung kayo ay napaka-pogi, isa kayo sa hinahangaan, kagaya ni Kalinga Prab. Pogi, di ba? Ay talagang hindi iwanan yan. Ay paano nga kung walang mukha? Wala nang dating. Di ba? Ayun sinasabi ko, samahan ng strategy. Kung hindi man, kasi ito dalawang klase eh. Ang pag-asa, nasa sariling diskarte. At ika nga ay naka-YouTube. Kung automatic itong i-recommend ni YouTube. Paano po kung hindi na-recommend ni YouTube? Tapos, wala pa kayong diskarte sa paggawa ng video. Ay, wala. Wala. Kahit po magsisisigaw ang mga reactor. Pero yun na, sinusulong. Ito guys, ginawa ko lang topic ito para doon sa ibang mga vlogger. Para naman alam po ninyo na, opo, kung kayo ipopromote palagi, pupuntahan po kayo ng mga viewers. Ang mangyayari po doon, isusubscribe lang kayo. After nyan, hindi na kayo susuportahan. Na tangkilikin, panoorin, subaybayan yung inyong mga video. Ano po, doon pa nga lang magtataka kayo eh. Maliit na yung bahay ninyo, maliit pa yung views nyo, walang nanonood sa inyo. Meron man ng ilan-ilan, pero siguro yung iba pa dyan, napaklik lang, or dahil sa mga thumbnail, clickbait, napaklik pero hindi tinapos. Doon pa lang dapat mag-iisip kayo ng strategy, or eto sa madaling salita, baka hindi po yan yung niche nyo. I-promote kayo, i-promote. Po, masusubscribe kayo, palago ang channel nyo, pero ang video nyo, wala din. Pero alin po ang mas mahalaga? Views or subscriber? Kasi ang requirements po kasi kay YouTube, 1,000 subscriber. Okay na yan, importante. Yung views mo, maganda yung daloy. Makakuha ka ng viewers na nag-aabang talaga sa bawat upload mo. Pero kung walang nag-aabang, meron ng views na disgrasya, accidentally napaklik doon sa iyong video. Kasi nga, baka na-clickbait. Dahil sa thumbnail mo, ay wala. Yun lang din yun sa akin. Ayun po, sumagot. Tanong ko, nakabase ba sa mga reaktor yung pag-angat ng channel ng ibang mga Kalinga partners? Ano po sa palagay ninyo? O ito ay kailangan samahan nila ng sariling strategy? Di ba? Dalawa kasi, sinabi ko na kanina, dalawa lang ang pag-asa para maging successful, maging matagumpay. Ano ito? Unang-una, kung recommended ni YouTube ang iyong video. Pangalawa, kung meron kang sarili mong strategy, malakas yung dating mo or yung tinatawag na human magnetic power. No? Na kahit hindi ka i-promote, kusa ka pupuntahan, aabangan ang video mo, sasabihin, ay salamat at nag-upload ka na din. At saka, mahirap na tayo ay unang-una, nakasandal na nga sa Kalingap. No? Lumaki yung channel dahil nakasandal sa Kalingap. Pangalawa, lalaki din yung channel dahil sa reactor. Paano po? Kung wala ang Kalingap, wala ang reactor. Diba? Mas maganda. Ika nga, kahit hindi ka pinopromote, ginugusto ka ng tao. Pag-aralan nyo. Or baka hindi talaga yan yung content, yung niche mo. Hanapin nyo kung ano yung, ika nga, mag-social media experiment. Mag-social media experiment. Kung charity vlogger ka, bigay yung channel mo, i-try mo na mag-reaction ka, showbiz, politics, or kahit saang reaction, kahit saang community, gumawa ka ng reaction video. Social experiment po ang gagawin. Hindi la nagpo-focus doon sa pagiging charity vlogger. Ay wala nga. Tapos aasa sa reactor, ipopromote. Okay, fine. Ipopromote. Ang tanong nga po, lalaki ba, susuportahan din ba ng viewers yung kanilang video? Diba? Ilang taon na nga po na charity vlogger, yun at yun pa din yun ang mahirap dito. Pero ayun na, kagaya ko, isang halimbawa lang po. Yun, ginagawa ko. Ito yung ginagawa ko ng strategy. Isang halimbawa. Nawawala na ako sa paningin ng mga viewers. Nabibingi hindi na napapanood ako, maliit na yung views ko. Strategy ko, kung saan may issue, dun ako tumatambay. I mean, dun ako nagko-content. Kasi yun yung issue mainit, yun yung mainit na usapin, yun yung trending. Dun ako nagre-reaction. Kasama yan. Huwag yung sasabihin, issue lang lagi. Hindi, kasama po yun. Kasama po yan. Bilang tayo po ay vlogger. Kung saan may mainit na usapin, doon ka. Ay,
huwag tayong papaka-ipokrita. Kasama po yan, strategy yan. Kung saan may ugong na balita, may sunog, doon ka, makiisusukan. Parang Marisol Martes lang. Ganun po iyon. Para hindi ka nawawala. Ay, si Bobby napaka-chismosa nito. Nandito ka, Bobby. Ang chismosa mo ha, kahit sa kalupalop. Oh. Ganun po yun. Strategy lang. Kasi kung iaasa nga po natin sa mga reaktor. Paano po kung walang reaktor? Paano din po kung walang kalingap na maaaring masandalan ng isang vlogger na kulelat ang channel, kulelat ang views. Diba? Hindi tayo pwede. Maganda mag-promote. Kung sabay-sabay magpo-promote. Unang-una, pag nag-promote, sige, pupuntahan nila yung channel. Isa-subscribe. Ang tanong, panonoodin ba yung mga video? Every time na mag-upload ng video, panonoodin ba yung mga video? Ay kung hindi naman subaybay at sa pulmula talaga hindi naman pinapanood yun, wala din po. No? Wala din po. Ganun lang po yun. Kanina may naisip na ako sasabihin, nawawala to. Nawala tuloy. Ganun lang. Hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao. Samahan natin ang sariling strategy. Kung hindi, ito nare-recommend ni YouTube or walang sumusuporta sa'yo, siguro hindi yan yung niche mo. Ano po? Yun lang po kasi mahirap din na ika nga ay kayo ay kikita, tayo ay kikita, na ika nga ay dahil lang sa habang buhay tayo nakasandal, habang buhay tayo walang diskarte. No? Mahirap po yun. Ano lang, samahan lang ng diskarte at hindi pwede pag-aasahan po na mag-promote ang mga reaktor dahil kahit po magsisisigaw ang mga reaktor maghapon magdamag, ay hindi po natin kayang i-please lahat ng viewers na sila suportahan sa panonood sa bawat video po ng mga ibang vlogger. Pero yun na, at isinusulong po. Ito guys, tinapik ko lang para maintindihan po ng lahat ng viewers kung ano ba yung dapat nilang gawin. Hindi ako kontra. Maganda nga, kasi isa sa layunin ng mga reaktor na mag-promote ng mag-promote. Pero natatandaan ko, yung sinasabi, nung may tumawag na live si Kuya Balnon, may tumawag doon na bawal kay Whitey na mag-promote ka na mag-promote dahil nakakasira po ng algorithm. No? Ang gawin lang po talaga ay sariling sikap. Kung bingi ang channel, hindi nare-recommend ilang taon na ang pagiging charity vlogger mo, bakit ka nagtsatsaga? No? Kung wala din naman. Mag-social media experiment. Mag-social media experiment ka. Baka sakali na sa ibang content, doon papatok ang iyong channel. Yun lang po yun. Yun na guys, no? Dahil sinusulong ng Karepa at ng Word ang pag-promote. Promote lang po tayo, guys. Suportahan lang po natin lahat ng mga vlogger. Lahat ng mga vlogger na ika nga ay Good Samaritan. Itong aking video, ito ay paglilinaw lang din para sa kaalaman ng ibang vlogger na ika nga ay ipopromote ka, isusubscribe ka. Ang tanong, ang iyong video ba ay lifetime din susuportahan sa bawat upload? Ay kung boring naman po at ika nga intro pa lang ay boring na, iiwanan po kayo nila. Hindi po tatapusin ang video nyo. Ano po, ito ay ano lang, para sa lahat na po yan, paglilinaw lang po. So yun na guys, at suportahan natin lahat ng mga Good Samaritan, no? Ingat po kayo palagi, kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye!